Pinatawag po ng China ang ambassador ng Pilipinas matapos batiin ni Pangulong Marcos ang bagong halal na Pangulo ng Taiwan. Sabi po ng China, malubhang paglabag ito sa One China policy na kinikilala ng Pilipinas. Tinutukan po yan ni JP Soriano. Matapos magwagi ni Lai Ching-te sa presidential elections ng Taiwan, isa si Pangulong Bongbong Marcos sa mga bumati. Sabi ng Pangulo, umaasa raw ang Pilipinas ng mas malapit na ugnayan sa Taiwan at pagpapalakas ng mutual interest ng Taiwan sa Pilipinas. Nagpasalamat naman si Lai kay Marcos. Pero matapos nito, sabi ng Chinese Embassy sa Pilipinas, pinatawag ng Chinese Foreign Ministry ang ating ambassador sa China na si Jaime Flor Cruz. Pinagpapaliwanag umano siya sa naging pahayag ni Pangulong Marcos. Wala pang pahayag tungkol dito ang Department of Foreign Affairs at ang Malacanang. Bukod kay Pangulong Marcos, kabilang sa mga bumati sa President-elect ng Taiwan ay sina US Secretary of State Antony Blinken, British Foreign Secretary David Cameron, pati ang mga foreign ministers ng Japan at Singapore. Sa pahayag ni Chinese Foreign Ministry spokesperson Mao Ning, kinundena at tinututulan ng anyay maling gawain ng mga bansang bumati sa bagong leader ng Taiwan na paglabag daw sa One China policy. Naghain na raw sila ng mga serious démarche na paraan ng pag-iit sa opisyal na posisyon o kagustuhan ng isang bansa. Ang One China policy ay pulisiyang kinikilala ng maraming bansa sa mundo, kabilang na ang Pilipinas, na nagsasabing may iisang gobyerno lamang ang China at ang Taiwan ay isa lamang probinsya ng China. At bilang pagtalima dito, walang diplomatic relations ang Pilipinas sa Taiwan, kaya walang Philippine Embassy doon. At ang meron lamang ay ang mga economic at cultural offices. Paliwanag ng DFA sa kanilang pahayag, ang pagbati ni Marcos ay paraan daw ng Pangulo na magpasalamat sa Taiwan sa pagtanggap at pangangalaga sa halos 200,000 OFW sa Taiwan. Sabi ng DFA, patuloy daw na kinikilala ng Pilipinas ang One China policy. Tingin naman ng kasalukuyang chairman ng Manila Economic and Cultural Office o MECO sa Taiwan. The congratulation came before he could assume as president. Hindi pa siya presidente. So there is no violation of the One China policy. Di ba? Oo. Di ba? If we look at it from a strictly point of view, hindi pa presidente yung dinilig niya. So there is no violation. It's a safe gesture. Kasi naman, in every contest, may nanalo. And usually yung nanalo, agad-agad nakakatanggap ng kadami-daming congratulations. Pero para sa isang international relations expert, tiyak daw na aalmahan ito ng China. Direkta man itong sabihin sa Pilipinas o hindi. China is watching us very, very closely. It was dumbfounded when the president shifted to the US when they thought that the President Marcos was their candidate, right, in 2022. So it's still a puzzle to them, and they don't like the visit of Kamala Harris. They don't like the visit of Blinken. They don't like the visit of Nancy Pelosi, and they don't like the fact that we are sort of a partnership, or at least appear to be partnering with Taiwan. Hinihinga namin ng pahayag ang Malacanang. Para sa GMA Integrated News, JP Soriano, nakatutok 24 oras. Sa bagong pahayag ni Chinese Foreign Ministry spokesperson Mao Ning ngayong araw, sinabi niyang ang mga pahayag ni Marcos ay malubhang paglabag sa One China policy, pagsalungat sa political commitments ng Pilipinas sa China at panghihimasok sa usaping panloob ng China. Sabi pa niya, huwag daw maglaro ng apoy ang Pilipinas at tumigil sa maling mga salita at kilos kaugnay sa mga isyu ng Taiwan. Pinayuhan pa niya si Marcos na magbasa at unawain ng tama ang kasaysayan ng isyu ng Taiwan upang sumapit sa tamang konklusyon. Wala pa pong tugon dito ang Malacanang.